Welcome to my YouTube channel, EOTV 2.0. Please subscribe now and don't forget to like and share and click the bell button to always notify on my channel. Thank you. Mga kabatang, kamusta naman kayo dyan? Sana ay maging aral na ito ang nangyari kay Sarah, kay Rina. Inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Sana'y mawala na o maiwasan na ang mga pambubuli sa mga eskwelahan. Kaya kung meron kayong mga anak na nag-aaral, lalo na't kung babae nga na ganyan, sana'y mabantayan nyo at mapangaralan nyo ang inyong mga anak na kung sakali mang may nambubuli sa kanila ay masabi sa inyo, guys, nang sa gayon ay maiwasan na ang mga ganitong pangyayari. Sana naman ngayong nakamit na ni Sarah ang hustisya, sana maging patas na talaga ang batas sa amang panig ng mundo, lalong-lalo na sa Pilipinas, guys. Kasi kagaya nga ng mga pinapakita dito, yung mga iba sa pagpoprotesta nila, nagkaroon na ng tinatakpan na nila yung mata nila, yung tenga, pati yung bibig, natatapala na ng pera dahil sa makapangyarihan nga yung mga magulang nang bully kay Sarah. So sana yung mga ganyang pangyayari maiwasan na. Sana mabantayan nyo ang inyong mga anak. Yun yung mga suspect na nambuli kay Sarah. At mabuti na lang din, maraming mga tao na humingi o nag-request ng justice para kay Sarah. Ayan yung isa sa kanilang, yung mga nambuli kay Sarah. Grabe ang nangyari, guys. Sana yung mga anak natin mabantayan natin at mabigyan natin ng mga pangaral. Ayan, kawawa rin yung mga suspect. Kaya lang hindi makatarungan o hindi makatao yung ginawa nilang pambuhuli kay Sarah, na napakabait na bata. Ayan po yung ama niya na hindi niya na rin alam kung anong gagawin. Dahil kahit sino pong magulang, pag nakitang ganyan ang sitwasyon ng anak natin, halos ikamatay na natin. Sobrang sakit po talaga ng nararamdaman ng nanay at ng tatay ni Sarah. Mabuti na lang talaga at meron ng social media. Paano kung wala pang social media? Siguro hindi niya makukuha ang hustisya na para sa kanya. Grabe, yan po yung washing machine na pinaglagyan sa kanya at inalis na rin po sa eskwelahan. Yan po yung sinasabi ko sa inyo na ginawa ng mga iba nating mga taga-Indonesia rin, ay taga-Malaysia rin po ito. Ayan, nagtakip po sila ng pera sa tenga, sa mata, pati sa bibig. Kasi nga po ipinakikita nila na lahat kayang bilihin ng pera. Mabuti na lang po talaga at dahil umabot nga po sa iba-ibang bansa ang nangyari na yan, nagkaroon po ng pagkakaisa. Sana naman po wag nang maulit ang mga ganyang pangyayari. Ayan, kung makikita nyo po, sobrang dami ng mga tao na sumuporta at humingi ng hustisya para kay Sarah. Yan po yung time na nasa ospital siya. Yan naman yung washing machine na pinaglagyan sa kanya. Sobrang nakakalungkot. At yung guro din po niya, yan, isa rin po sa guro niya na nahuli o umamin na rin po sa mga nangyari. Kaya mas lalong napatunayan na hindi aksidente ang pagkamatay ni Sarah. Sobrang nakakalungkot ang nangyari. Diyan po yung building kung saan nahulog nga po o inihulog si Sarah kay Rina. Inna lillahi wa inna lillahi rajiun.